So ayun na nga guys, tayo ay magluluto po ng ginataang tulingan. Kaya ito po ay piniprepare na po natin ang preparasyon ng ating gagataan na tulingan. Ito lang po kadali guys. Tayo nga po, ayun po ay ating naluto. Ayun po, umpisa na po tayo magkayod ng inyog. Ayan, ganyan na po ang tamang proseso ng ating paggata. Mas maganda po kasi yung natural na gata kaysa sa nabibili. Ito po kasi natural na ginagamit na panggata talaga. Ito po yung original na gata. Yan nga. Ayun nga po at tuloy-tuloy po ang ating pagkayod. Parang nag-exercise lang po natin sa katawan. Ayan. At yan nga po ay nakatatlong kayod na po tayo. Ayan. Siya lang po ang natira. Bali, dalawang nyug nga po pala ang ating ginamit dyan, kaya napakarami niya. Mas masarap po kasi maraming gata, kaya dinamihan po natin yung ating pagkayod ng inyog. At ayun nga po, at pagkatapos po ng ilang minuto na pagkakayod ay siyempre masakit na rin po ang ating katawan. At yan, ang resulta, nakayod na natin. At pipigain na lang po natin siya. Masarap po siya, kaya lang mahabang proseso ang gawain. Ibagay, ang pinaghihirapan ika nga ay masarap pagka pinaghirapan mo ang lulutuing ulam. Ayan. At masyado nga po ang piga ko dyan at kailangan po malakas ang pulso nyo pagka nagpiga. Wala nga po tayo palang strainer na pangsala, kaya ginagawa po natin ay mano-mano lang na pampiga. Tapos sasalain lang po natin siya ng pansala. Ganun lang po kadali. At ayun nga po, habang ako'y nagpiprepare ay naghihiwa na po ang aking asawa ng sibuyas, bawang at luya para po dire-diretso na po ang ating pagluluto. May luya po at lalagyan po natin siya ng suka syempre para hindi siya mapanis. Ayan. Ayan nga po ang ating napigang gatana at yan po, nilagyan po natin ng saging kasi nga po wala po tayo makuha ng gulay ngayon dahil wala pong tinda. At ayan po. At ayan nga po yung ating tuna at nilagyan na po natin ng gata. Irisa po muna natin siya sa nilagyan ng gata para pumasok yung kanyang gata. Eh po guys, makikita nyo napakaraming gata. Napakarami po natin gata pero patutuyaan po natin siya.